In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can we explain it in a rational way? Or is it beyond complete comprehension? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and becoming impure was by eating certain animals. Sige bro, Go pwede na. ahead, bro. Mag-mute din ako kasi Okay. Okay, magandang gabi at magandang araw sa mga tao kahit saan sulok ng mundo. Dito tayo sa Defenders of Faith, DOF. May dalawang magkaibigan magdedebate, maginoong debate. Ito ang paksa nila. Patutunayan ko na ang tunay na mga Kristiyano ay nagkakasala pa ayon sa Biblia. Ang ating affirmative side ay si Brother Fernando Camacho of SDA, Seventh-day Adventist. At ang ating negative side ay si Brother Ernie Salvation ng Rangers of God. So, dito sa platform natin, ang presentation at saka rebuttal ay 10 minutes. Ang ating cross-examinations are 7 minutes. At ang ating final conclusions are 5 minutes each. So, uulitin natin ang topic natin. Patutunayan ko na ang tunay na mga Kristiyano ay nagkakasala pa ayon sa Biblia. So, bibigyan natin ng 10 minutes, Brother Fernando, just whenever you are ready. yes sir. Ready Ready you na. got 10 minutes. Go ahead. Okay, isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Unang-una ko pong pinupuri, pinasasalamatan ang ating pong Panginoong Diyos. Ganon din po ang kabuuan ng Debaters of Faith, no, Philippines. Ang ating pong pinagpipitagan at ginagalang na moderator, na siya na rin pong timekeeper ngayon, kapatid na Noel Perfecto. At dyan din po sa comment box, no, sa chat room, ano man po ang inyong ikomento, yan po ay makapagbigay sigla po sa inyong pong maliit na lingkod. At sa mga kasama ko sa platform, kapatid na Jane, kapatid na Gelmar, at ang kapatid na Walang. At syempre, ang ating pong makakadaupang palad ngayon sa pag-aaral na ito, kapatid na Ernie Loma. Yan, ang isa pong Ranger apologist. Ang inyong pong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Fernando B. Camacho Jr., kaanib po ng Seventh-day Adventist, tumatayo po bilang afirmatibo sa paksang patutunayan ko na ang mga tunay na Kristiyano ay nagkakasala pa ayon sa Biblia. Ano? At sa akin pong presentation, maglalagay po ako ng scope of limitation. Kapag sinabi pong tunay na Kristiyano, hindi lamang po ito humahanga sa mga katandaan, kundi sumasakop din ito maging sa mga bata na tumanggap na sa atin pong Panginoong Diyos. Then, yung salitang nagkakasala, kasi kailangan ko itong bigyan ng clear point na pag sinabing nagkakasala, hindi lamang po tumutukoy sa pagkakasala sa Diyos, kundi maging sa pagkakasala rin sa kapwa. Kasi bahagi po yan ng pananampalatayang Kristiyano. Kaya dito po sa paksang patutunayan ko na ang mga tunay na Kristiyano ay nagkakasala pa, ito ay mayroong malawak na pakahulugan, mga kapatid. Naniniwala tayo na kapag ang isang tao tumanggap sa ating Panginoon, binigyan siya ng karapatan ng Diyos na siya'y kanyang maging anak, lalapat sa kanya ang 2 Korinto 5:17 na ang wika sa atin,
Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Ayun. Ibig sabihin, kapag tayo na kay Kristo, ay lalakad na tayo sa panibagong buhay. Ngayon, ang tanong, ang isa bang tunay na Kristiyano o mayroon ng bagong buhay, nagkakasala pa ba siya? Ayan. Kung ang pag-uusapan ay pananadya, mapagtatagumpayan natin sapagkat mapapagdesisyonan natin na tatanggihan natin pagkakasala. Ano? Yan, kung pananadya. Pero alam niyo ba mga kaibigan, na mayroon ding mga Kristiyano sa bagong tipan, nagkakasala rin sila ng pananadya. Pansinin ninyo ang talatang ito, buhat sa kapitulo 17, 1 hanggang 4 ng aklat ni Lucas. Tignan ninyo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi maaaring di dumating ang mga kadahilanan ng pagkatisod. Subalit kahabag-habag ang sinuman na pinanggagalingan niyaon. Mabuti pa sa kanya na bitinan ang kanyang liig ng isang batong panggiling at ihagis siya sa dagat, kaysa siya ang maging sanhi ng pagkatisod ng isa sa maliliit na ito. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang inyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Kung siya'y magkasala laban sa iyo ng 7 ulit sa isang araw at 7 ulit siyang bumalik sa iyo na nagsasabi, nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin. Ayun. So dito po ay kapatiran na po ito sa pananampalataya. Sino po ang kausap? Yun pong mga alagad. Ano ba ang mga alagad? Mga Kristiyano. Kaya ho, dito may mga pagkakataon na ulat sa Biblia na kahit ang isang tao'y Kristiyano na, nagkakasala pa rin. Pero kung yan ang ihingi sa atin ng tawad, patatawarin po natin. Alinsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya, wika sa atin ng Biblia, sa 6:9 ng aklat ng Mateo, hanggang sa talatang 12, ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Ayun. Kung titignan po ninyo yung mga term na tulad ng aming pagpapatawad, saan? Sa mga nagkakasala. Yun, nagkakasala. Sa kanila. Ayun, so ibig sabihin, yung aking posisyon na pinatutunayan ko ng mga tunay na Kristiyano, nagkakasala pa, may ulat ang Biblia tungkol dito at kumakampi sa akin yung paksang ito. Ano ho? Ayan. Kaya sa buhay na ito, mga kapatid, talagang kung minsan ang Kristiyano nagkakasala. Pero, hindi ko sinasabing ito ang maging dahilan para tayo magkasala. Hindi ho. Gusto natin wag magkasala. Pero dumarating ang pagkakataon dahil sa kahinaan, ay nagkakasala. At ipinapayo natin na maging mapagtagumpay tayo sa pagkakasala. Ano? Ayan. Ito rin yung sinasabi doon sa 7:20 ng Ecclesiastes, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ano po? Yan. At napaklear po ng mga talatang binanggit ko. Ano pa ang isa sa katunayan na ang mga Kristiyano nagkakasala pa, bagamat sila'y nagnanais na mapagtagumpayan ang pagkakasala? Ganito ang ating mababasa naman sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 2, talatay 1, patuloy hanggang 5. Ito po ay iglesia sa Efeso. Take note, iglesia sa Efeso. Mga Kristiyano po yan. Ganito ang sabi sa atin. Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay na lumalakad sa gitna ng 3 minutes na lang. Bababa na po ako sa talatang 3.
Alam ko rin ikaw ay may pagtitiis at nagsikap ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa nung una. Kung hindi darating sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. Oh, alam ho ninyo, binibitawan ho yung salitang pagsisisi kapag mayroong pagkakamali, pag may pagkakasala. Ano? Hindi lang yan. Efeso sa Sardis 3:1, pagbabasahin natin sa talatang 3:3 ng Apokalipsis, kaya't alalahanin mo kung paano mo ito tatanggapin at narinig, tuparin mo ito at magsisi ka. Ayun, inulit-ulit sa talatang 4, ngunit mayroon kapag ilan sa Sardis na hindi dinungisan ng kanilang sarili. Ayun, mayroon din po palang mga Kristiyano na napagtagumpayan yung kanilang pagkakasala. Pero mayroon ding nagkakasala, mayroon ding nagkakamali. Kaya sabi sa iglesia sa Sardis, magsisi ka. Hindi lamang po yan. Iglesia sa Laodicea, sa Kapitulo 3, talatang 19, ang sabi dito, ang lahat ng aking iniibig ay aking sinasaway at dinidisiplina. Ikaw ngay magsikap at magsisi. Ayun. Kaya nga, tama yung itinurong panalangin sa atin, ano? Patawarin mo kami tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Kaya dito po, sa unang tindig ko, ay napatunayan ko po sa pamamagitan ng Biblia na ang mga tunay na Kristiyano ay nagkakasala pa sapagkat wala pa sila sa perfection o sa pagbabago na gagawin ng Panginoon sa second coming. Habang tayo'y nakikiraan sa sanlibutang ito, talagang tayo po ay magkakasala pa. Ano ho? Ayan. So, at yan ay nakita natin sa banal na kasulatan. Mamaya ho sa aking second presentation, dadagdagan ko pa itong mga talatang ito na nagpapatunay na nagkakasala pa ang mga Kristiyano. Walang makapagsabi sa atin na yung mga iglesia sa Efeso, iglesia sa Sardis, iglesia sa Laodicea ay hindi po mga Kristiyano. Ano? Kapag sinabi pong iglesia sa panahon ng bagong tipan, yan po'y tumutukoy sa mga Kristiyano na po. Ayan, maliwanag po yan. At ang isa pa, yun pong banggit doon sa ating mga alagad, na yung mga kapatid, kung minsan, nagkakasala rin sa kanyang kapatid mismo. No? Yan, dalawa po ang tinutumbok. Time na. Salamat po. Maraming salamat sa ating affirmative na si Brother Fernando Camacho. Dadako po tayo sa 7 minuto na cross-examination ni Brother Ernie Loma of Rangers of God, ano? Dun sa ating affirmative. Brother Ernie, ready ka na? 7 minutes? Yes po, yes. Okay. Go ahead. Time starts now. Okay, unang ginamit ni Brother Fernando, 2 Corinthians 5:17, tama po? Opo. Okay, ginamit mo yung unang Korinto, Brother Fernando, para patunayan mo na yung Kristiyano ay nagkakasala pa. Binanggit po ba dyan na ito ay mga tunay na Kristiyano? Yes or no? Opo, ito pong nasa yes. No. Ito pong nasa 2 Korinto 5:17, mga Kristiyano po ito na sinasabihan kung ang sino man na kay Kristo na, bago na pong nilalang at wala na yung mga dating bagay, nagsilipas na, ito sila para sila po ay mga bago na po. Binigay ko yung talatang ito, hindi patunayan na sila ay nagkakasala, kundi para sabihin o ipakilala na yung na kay Kristo, bago nang nilalang. Okay, sabi mo kanina, yes ang sagot mo sa tanong ko na kung ito ba ipatunay na nagkakasala pa yung mga tunay na Kristiyano, ano? So, ang stand mo ba talaga ay ang tunay na Kristiyano ay nagkakasala pa? Yes or no? Yes, no? Yung sagot ko sa iyong yes kanina ay ang tanong niyo po kasi kung ito ba'y mga Kristiyano. Sagot ko po, yes. At ginamit ko po yung talatang ito, 5:17 ng 2 Korinto, para ipakilala na yung tinanggap ng ating Panginoon makalalakad na sa bagong buhay.
Okay, salamat. So, ginamit mo rin yung Mateo para patunayan din yung paksa mo ng mga tunay na Kristiyanong nagkakasala pa. Nabanggit po ba dito sa talata na ito ay mga tunay na Kristiyano ang lahat ng kausap dito na nagkakasala pa, yes or no? Hindi po katulad ng inyong iniisip, hindi po yan nakalagay, yung verbatim na yan, pero makikita po natin. Mr. Moderator, categorical question po. Okay, time pause. Ano yun? Categorical question po. Oo. Okay. Brother Fernando, naghumingi siya ng categorical question. Yes. Yung tunay na Kristiyano ba raw? Go ahead. 15 seconds. I-repress ko lang yung tanong, brother. I-repress ko po yung tanong hindi para po. maunawaan mo. Sige. Ginamit mo yung Mateo para patunayan mo ang paksa mo na tunay na Kristiyanong nagkakasala pa. So lahat ba ng kausap doon ay mga tunay na Kristiyano na? Hindi po. Ito po ay general na pagtuturo, no? Na lalo na doon, syempre, nakatutok syempre sa mga lingkod na ng ating Panginoon na kapag sila'y mananalangin, hihingi sila ng kapatawaran sa Diyos. Kasi nga, nasa uncorruptible, nasa ano pa tayo, no? Ano ba tayo na to? Ka-time na. Next question. Sige po. So, inaamin mo ngayon na itong talatang ginamit mo na para patunayan na yung mga tunay na Kristiyano ay nagkakasala pa. So, ito palang kausap dito, hindi lahat na Kristiyano. Tama ba? Tama po. Sapagkat meron din po diyang mga Hudyo na kausap at may mga Hudyo na naging Kristiyano. Pero kapansin-pansin, meron diyang mga Kristiyano. At ang sabi doon sa mga Kristiyano, kabilang sa mga Kristiyano, patawarin mo kami sa aming kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. Nagkakasala, may pagkakataon, nagpapatuloy yung ibang tao na nagkakasala sa kanila. So, sinabi ba dito sa talatang ito ng mga tunay na Kristiyano ang humihingi ng tawad, ang tinuturuan, mga tunay na Kristiyano? Nabanggit ba dyan sa talata, word for word? Hindi po. Hindi po, word for word. Hindi po, word for word. Pero doon po sa tono ng mensahe ng Mateo 6:9, patuloy, hanggang 13, yan po yung mga naglilingkod na o tumatawag na sa ating Panginoon, na kapag mananalangin sila, Ama, yan, Ama naming nasa langit, ayun. So ito po ay may tendency talagang magkasala yung mga lingkod ng Diyos. Next question po. So, nabanggit mo yung tumatawag na. Okay. Lahat ba ng tumatawag ng Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, yes or no? No, hindi po. May talata po nga yan sa Mateo 7:22 hanggang 23. At kabilang po sa mga tumatawag na yon, sila rin yung nagsasabi na once saved, always saved, hindi na nagkakasala. Kasi mga tumatawag din po yan . Pero ang susi doon, kung susundin natin ang kalooban ng ating Ama na nasa langit. Ano ba kalooban ng ating Ama? Sorry. Okay, next question. So, okay, next question po. So, sabi mo, yung sumusunod ng kalooban ng Ama, ang papasok. Yung po bang pagkakasala ay pagsunod sa kalooban ng Ama, yes or no? Hindi po. Ang kalooban po ng ating Panginoon, itinuro niya sa 6:9 ng Mateo, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ayan po, patawarin mo kami sa aming kasalanan. Isa po yan sa kalooban ng ating Ama sa langit, bukod sa pagsampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Next question, please. So ngayon, naiintindihan mo ba yung paksang pinapatunayan mo, Brother Fernando, na ano po ang pagkakaalam mo sa Kristiyano? Tunay na Kristiyano? Yes po, pag sinabi pong tunay na Kristiyano, sila po yung mga sumusunod kay Kristo, tinanggap ang ating Panginoon bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Ayan po ang Kristiyano, mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, yung pagkakasala ba kalooban ni Kristo para mapatunayan mong yun ay pagsunod? Kasi ang sabi mo, tunay na Kristiyano po ang pinapatunayan mo. Yung pagkakasala ba pagsunod kay Kristo o pagsuway?
Hindi po pagsuway, yung pong pagkakasala, pagsuway. Pero ang tema po, ang pinatutunayan ko, yung tunay na Kristiyano ay nagkakasala pa. Ibig sabihin, bagamat sila'y na kay Kristo, ay may tendency pa rin silang magkasala. Kasi nasa katawan pa tayo ng may pagkasira. Ayun po, sagot natin doon. Okay, next question. Okay, salamat, Brother Fernando. So, last question na lamang, Okay, Apokalipsis, ginamit mo ang Apokalipsis para patunayan mo ng mga tunay na Kristiyano, Doon ba sa iglesia, lahat bang naroroon ay tunay na tagasunod ni Kristo? Yes or no? Yes and no. Kailan pa Ayun. tumatawag? Okay, yun ang aking sagot, kasi talaga namang may napapa-member na hindi naman talaga sa Diyos. No? Pero ang point dito, ang kausap ay time na. Thank you, kapatid na Ernie. Yes. Thank you Okay, so much. salamat, Brother Fernando, sa mga sagot. Oo. Doon nagtatapos ang ating question and answers, no? Cross-examination of our affirmative. So, ang dadako na tayo sa presentation ng ating negative. Re-remind ko, ang ating topic ay patutunayan ko na ang mga tunay na Kristiyano ay nagkakasala pa ayon sa Biblia. So, ang ating negative ay si Brother Ernie Loma of Rangers of God. You have 10 minutes, brother. You ready? Okay. Okay, ready po. Go. Okay, maraming salamat sa 10 minuto at sa pagkakataon. Unang-una, haleluya, ang pinakamataas na papuri sa Diyos lamang, sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At salamat po sa pagkakataong ito na ito po ay hindi naman kumbaga debate na talagang ito po ay friendly debate lamang, mga kaibigan, upang maihalahad natin ang katotohanan patungkol po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. So, ang tinitindigan ko po sa pagkakataong ito ay pinamamalian ko naman po yung pinatutunayan ng ating kapatid na si Brother Fernando. So, at ikinararangal natin na hinarap tayo ng isang maginoong debatista na veterano, at pinaunlakan tayo na makaharap natin siya sa isang maginoong talakayan. So, dadako na po ako sa aking unang presentation na hindi lamang tayo tututol, kundi magtatayo din po tayo ng ating stand kung bakit natin nasasabi na hindi na nagkakasala ang tunay na mga Kristiyano. So, okay. So, ang unang-una pong alamin natin, mga kapatid ko, ano po ba ang kahulugan ng Kristiyano? Ang Kristiyano po ay tagasunod ni Kristo or mga followers. Okay, so yan po ang tunay na kahulugan ng Kristiyano. So, ngayon, mga kapatid, ano ba ang tawag dito? Ano ba ang dapat na sundin? Kasi ang sabi po, ano ba ang mga tunay na Kristiyano? Ito po yung gumaganap ng kalooban ng Ama. Babasa tayo ng isang talata dito po sa Mateo 7:21. Sabi doon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay magsisipasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang gumaganap ng kalooban ng Ama na sa kanya'y nagsuko. So, mayroon po palang gaganapin ang isang tunay na Kristiyano, yung gumaganap, hindi po yung sumusuway. So, yun po, nakuha na po natin kung ano yung kahulugan ng tunay na Kristiyano. At dadako tayo sa dapat sundin nung tinutukoy na sumusunod ng kalooban ng Ama. So babasahin po natin ang talata ng Biblia dito po sa unang Tesalonica 4:3. Dito, tinutukoy ng banal na kasulatan na ang sinasabi po doon sa talata sa 1 Thessalonian unang Tesalonica. Okay. Ayon dito po sa unang Tesalonica, mga kapatid, ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang kalooban po ng Ama sa makatuwid bagay ang pagpapakabanal. So, ang pagpapakabanal po, ito po ay hindi pagkakasala. Ito po ang kalooban, ito ang susundin ng tunay na Kristiyano. Napakaliwanag ng sinasabi ng banal na kasulatan. So, dahil magtatayo po tayo ngayon sa puntong ito, pakiremind lang po ako pag 3 minutes na lang. So, puro tayo ngayon pagtatayo ng mga katibayan
na ang tunay na Kristiyano po ay hindi na nagkakasala o hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. So, okay? So, at patunay na yung mga gumaganap, yung mga tunay na Kristiyano, yun yung gumaganap ng kalooban ng Ama. Ano? At may binabanggit po yan dito po sa Mateo na kung di ako nagkakamali po, ito ay Mateo lang po at medyo mahina ang kalaban. Ayon po sa Mateo 2:50, may tinutukoy po doon na ang mga kapatid pala ni Kristo o mga Kristiyanong tunay na tagasunod niya ay yung sumusunod sa kalooban ng Ama, which is po yun yung pagpapakabanal. Napakalinaw naman po sa unang Tesalonicano na yun po yung pagpapakabanal. Yun po yung kalooban ng ating dakilang Diyos, no? Ang pagpapakabanal. So, napakalinaw po mga kapatid, yung pala yung mga kapatid, yung mga tunay na Kristiyano, hindi po yung lahat ng nandun sa iglesia. Kaya nga po pag nagangaral, ay di ba kanina tinanong po natin siya, sumagot naman siya na hindi talaga lahat. Ano? So, hindi lahat ng doon ay mga tunay na Kristiyano. Kaya marapat lamang po na general yung pagpapangaral. Pero doon sa mga tunay na Kristiyano, hindi na po yun nagkakasala. Okay. So, napakalinaw po. Pakiremind lang ako kung 3 minutes na lang. Ano? So, ano po ba ang napatunayan na po natin na ang pagsunod sa kalooban o ang tunay na Kristiyano kasi po ay tagasunod. Napatunayan na natin na yung pagsunod ay hindi yun ang pagsuway. Ano? At ang pagkakasala po ay pagsuway yan. No? Okay. So, ano ba ang katunayan na ang mga tunay na Kristiyano talaga ay hindi na nagkakasala? Bakit? No? Dahil mismo ang Panginoong Hesukristo ay nagsalita po. Ano? Sabi niya dito sa unang Juan 8:34, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So, ang pinapatunayan ni Brother Fernando kung magkagayon, ang mga tunay na Kristiyano po, alipin ng kasalanan, hindi po. Kasi po, binigyan na nga sila, binago na. Yung talatang binasa niya kanina, na pag nakay Kristo ka, bagong nilalang ka na, tama po yun, binago ka na. Kaya hindi nangangahulugan na nag-alipin ka pa ng kasalanan. Napakalinaw mga kaibigan ko, na ito po ay katotohanan. Dahil ang sabi ng Panginoong Hesukristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. No? So, ito po yung ating mga itinatayo na mga haligi para patunayan ko naman po yung aking stand. No? So, napatunayan ko na ang mga Kristiyano ay hindi na nagkakasala o ito ang babasa. Babasa lang po ako ng isang talata dahil ito po ang mga tunay na Kristiyano. Unang Juan 5:18. So, sabi doon, sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat at sino mang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat, datupat ay nag-iingat. At siya hindi ginagalaw ng masama, no? So, nag-iingat po pala yung Kristiyano at hindi siya ginagalaw ng masama. Hindi na po nagkakasala, no? Malinaw, verbatim po 'yan, nakabasa tayo. Na yung mga tunay na ipinanganak ng Diyos, tunay na mga Kristiyano ay hindi po nagkakasala 'yan. Kasi pag sinabi mong tunay na Kristiyano, tunay kang tagasunod ni Kristo at hindi ka tagalabag. Malinaw po na ating naitayo ang ating pagtutol sa paksa ng ating kapatid na si Brother Fernando. So, dadagdagan ko pa po yan mga kapatid ng isa pang talata. Ano? Sabi dito sa unang Juan 3:9, sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya. Yun po pala yung dahilan. Ano? 3 minutes. Kaya hindi nagkakasala. Okay, kaya hindi nagkakasala po ang isang tunay na Kristiyano dahil yung binhi po ay nananahan doon sa mga tunay na yung Kristiyano na yun ay pinanganak ng Diyos na muli. No? At yun po yung ating mga patunay. So, siguro i-wave ko na muna yung 3 minutes na yan at para makapagtanong na po si Brother Fernando. Yun lamang po. Maraming salamat, Mr. Moderator. Okay, maraming salamat, Brother Ernie Loma of Rangers of God sa iyong presentation at wini-wave mo na yung mga 2 minutes 30 seconds na natira. So, dadako na tayo sa 7 minutes cross-examination of the affirmative side to the negative side. Brother Fernando, ready ka na? Yes, sir. Ready na po. Okay. Time starts now. 7 minutes. Okay. Good evening, kapatid na Ernie.
Yes po. Ang, Good evening po, brother. Ang akin pong unang tanong, doon sa inyong pinresent, nabanggit niyo rin po yung kalooban ng ating Ama. Tama ho ba na kalooban ng ating Ama yung binabanggit sa Mateo 6:9 hanggang 13? Mr. Moderator, wala pa po akong nilatag niyan. Okay. Okay. Sige. Alam Okay, ko po so, sa next. rules natin, sa una pong pagtatanong, ano lang po, Okay. kailangan sa inilatag lang po. Copy. Next question. Times restarted. Okay. Totoo ho ba na kalooban ng ating Ama na tayo ay humingi ng kapatawaran sa Kanya? Ayos po, tama po yan. Kalooban po ng Ama yun. Kasi itinuro nga po. Nga lang po, hindi po yan doon sa mga ipinanganak ng Diyos. Opo. Kasi po, doon sa katulad sinabi ko sa inyo, doon sa iglesia, hindi po lahat doon ay mga ipinanganak na ng Diyos. O Kristiyano ng tunay. Next question. Okay. Ano pa ba yung mga nabanggit mo rito? Okay. Para sa iyo, ang isang Kristiyano ba ay tama ba ng isang Kristiyano ay nasa ilalim ng biyaya? Yes po, yes po. Tama po yan. Kaya nga po siya hindi Next question. nagkakasala dahil wait lang po. Kaya nga po siya hindi nagkakasala dahil nandun sa kanya yung biyaya ng Panginoon. Kapag nasa ilalim ka ba ng biyaya, wala ka bang tendency na magkasala? Walang tendency po na magkasala. Opo. Sa bagay na yun po, hindi ako is po ano po yun, Mr. Moderator? Sorry, categorical ang question. Ano pong categorical? Okay, ulitin ko na lang po. Sige, Sige po. ulitin ko na lang. Okay. Yun ho bang nasa ilalim ng biyaya? Wala ho ba siyang posibilidad na magkasala? Meron o wala? Wala po akong stand, brother, na posibilidad. Ang tinitindigan ko po ay hindi nagkakasala. Kakasala. So doon sa future, wala po akong tinitindigan doon. Okay, next question. Okay. Next question. Ang isa bang tunay na Kristiyano, hindi ba siya pwedeng magkasala nang hindi sinasadya? Ang binasa ko po, hindi maaring magkasala. Yes po. Wala pong nabanggit doon kung may sinasadya o hindi sinasadya. Yun po yung ipresent ko. Okay. Para po sa inyo, may posibilidad ba na magkasala tayo sa Diyos nang hindi sinasadya? Hindi sinasadya po. Wala po akong present pa na hindi sinasadya. Ang present ko po, doon lang po tayo muna magtanong sa present ko. Okay. Kung pwede po, sa next question muna po yan itanong sa akin. Sige, okay na yun. Mr. Moderator. Thank you, kapatid na Ernie. Okay, Sige meron po, sige pa tayong 3 minutes, 5 seconds, wini-wait na ng ating affirmative. So, ngayon, dadako na tayo sa ating 10 minutes rebuttal round, Uunahin natin yung affirmative natin na si Brother Fernando Camacho of SDA. Uulitin natin ang ating topic. Patutunayan ko na ang mga tunay na Kristiyano ay nagkakasala pa ayon sa Biblia. Brother Camacho, just whenever you're ready, you have 10 minutes. Okay. Ready na po. Okay, time starts now. Okay po. So,
Ulitin ko po yung scope of limitation, mga kapatid, na kapag sinabi pong tunay na Kristiyano, hindi lamang ito sa mga matatanda, sakop po nito yung mga bata. Kaya natin tinatanong kung mayroon bang tendency na magkasala ang isang tunay na Kristiyano, Kasi mayroon din pong mga bata na tumanggap din sa ating Panginoon at sumusunod kay Kristo, hindi lamang po yung matatanda. Pero alam ho natin, may kahinaan din ho sila. Yung nga lang yung bata utusan ng magulang, yung Kristiyanong bata utusan ng magulang na Kristiyano rin. Kapag nagmaktol yung bata, isa ng uri ho yun akto ng pagkakasala. Pinaghugas mo ng plato ay nagdabog. Isang uri na po yan ng akto ng pagkakasala, na binabanggit sa atin doon sa paraan ng paggalang sa magulang. Ayan. At kahit na yung mga matatanda, meron po silang tendency talaga na magkasala. Kanino? Sa Diyos at sa kapwa. Kaya nga po yung kalooban ng ating Ama, sumasang-ayon ako na ang kalooban ng ating Ama, hindi yung paggawa ng kasalanan. Ang kalooban ng Ama, yung ihingi natin ng tawad, yung ating mga nagawang pagkakasala. Yan. Ngayon, tungkol po doon sa unang Juan 5:18, 3:9, wala ho akong tutol doon. Talaga ho ang isang tao, panukala ng ating Panginoong Diyos, hindi magpapatuloy sa pagkakasala. Yan po ay may kinalaman sa pananadya ng pagkakasala. Dito nga tayo hinuhubog, ginagawa tayong mature ng ating Panginoon para mapagtagumpayan natin yung pagkakasala, kasi ang kalooban ng Diyos, huwag tayong magpatuloy sa pagkakasala. Pero dahil sa tayo ay naririto pa sa mundong ito, na makasalanan, at tayo nakikiraan, ay hindi, at ang ating katawan hindi pa pinapalitan ng walang kasiraan, talagang nagkakasala pa rin ang tao. Halimbawa sa mga hindi sinasadyang pagkakasala. Typical na ho sa atin yung mga pagkain, halimbawa yung mga chichirya, mga alam natin yan ay napakababa sa nutritional value, At sagana naman yan sa calories, sa fat, sa sugar, sa salt, Marami pa rin sa atin mga tunay na Kristiyano kumakain pa rin, ng mga junk food, Isa na rito yung mga chichirya. Hindi nila alam na ito ay labag sa panukala ng Diyos, sapagkat ang panukala ng Diyos, ano man ang ating kinakain, iniinom, gawin natin ang lahat sa kaluluwalhati ng ating ng Panginoong Diyos. Hindi pa sila na-educate dito. So nagkakasala sila nang hindi nila sinasadya. Ayan. Kaya nga yung American Journal of Clinical Nutrition ay naglabas po sila ng statement na yung madalas kumain ng junk food, humihina yung mga memorya ng mga batang kumakain ito, lalo na yung nasa pag-aaral, nahihirapan silang umintindi ng kanilang mga lessons, nagiging slow sila, na bumabagal yung kanilang pag-iisip, kaya pati yung kanilang moody, pabago-bago, kasi sinisira na nito yung sistema ng memorya nila na mabilis silang makapag-isip ng tama, kaya mabilis silang magbago ng mood. Yan ang nakita ng American Journal Clinical Nutrition. Ano ibig sabihin? Itong mga bagay na ito, kaya panay ang kain nila kasi hindi pa sila na-educate, Ayan. Ito yung mga hindi sinasadyang pagkakasala. Labag po sa ating Panginoon na masira yung ating katawan dahil sa ating mga kinakain. Ito pa isang halimbawa. Yung mga pag-inom ng soft drinks. Akala ng iba, nahihimas-masan sila. Pero hindi nila alam, nilalaso nila yung kanilang sariling katawan. Kung minsan nga, maraming tao, maraming tunay na Kristiyano, hindi makakain ng walang soft drinks. At litro pa kung sila ay bumili. Sabi nga ng iba, hindi kumpleto ang kanilang araw kung walang soft drinks. At alam naman natin yan sa mga tunay na Kristiyano na talagang ginagawa nila yan. Na hindi nila alam na merong masamang epekto na yung soft drinks, napakaraming dami ng asukal ang naririyan. At siyempre kapag
mahirati tayo dito sa pagdami ng asukal, ng sugar sa ating blood. Ano kalalabasan niyan? Diabetes, di ba? Pagkakaroon ng diabetes, na yung diabetes na ito hanggang sa humantong na ito sa mas malala pang mga sakit. Ano pa? Dahil dito sa kanilang pagso-soft drinks, hindi nila naunawaan na sinisira ng soft drinks yung calcium, na siyang isa sa mga pangunahing kailangan ng ating mga buto para ito'y tumibay, pati ng ating mga ngipin. Kaya lang, dahil sa kaiinom nila ng soft drinks o ng iba pang may mga soda, hindi nila naunawaan, hindi nila na-research na meron itong mataas at sobra-sobrang phosphoric acid na pumapatay sa calcium ng ating pong katawan. Di ba? At maaari itong, sabi nga dito sa research, maaari itong humantong sa osteoporosis, sa pagkasira o pagkalutong ng mga buto. At yung carbonic acid na kailangan, yung carbonic acid na nasa sangkap dito, sumisira sa ating enamel, na nasa ating ipin. Kaya pinagmumulan ito ng cavities, nagresulta ng pagkabulok ng ipin. Ayan, thank you sa oras. So, ibig sabihin mga kapatid, mayroon talagang nagagawang pagkakasala nang hindi sinasadya ang mga Kristiyano. Kanina nabasa natin, mga sinasadya. Ito naman, hindi sinasadya. Yan. At dito pa makikita natin, dahil sa sobrang taas ng phosphoric acid nito na hindi alam ng mga umiinom ng soft drinks at ng may mga cola, sinisira din ito ang bato natin. Kaya nagkakaroon tayo ng mga infection katulad ng UTI, infection sa ihi. At kapag lumala pa yan, magdadialysis na tao. Di po ba? Hindi nila alam, hindi sila educate na yung soft drinks pala nakakasira sa kanilang kalusugan, nalabag sa kalooban ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya sabi ng ating Panginoon, kung kayo anya'y kumakain, umiinom, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. At ayaw ng Diyos na igigiba natin ang atin pong katawan ng dahil sa pagkain o iniinom, sapagkat ito ay temploan niya ng atin pong Panginoong Diyos. Ayan. Ano pa? Yung sobrang alat ng pagkain. Alam natin ito, di ba? Pero kung minsan hindi tayo na-educate dito. Yung mataas na antas dahil sa taas ng antas ng kanyang panlasa, mas gusto niyang timpla yung maalat. At mapapansin din natin, may mga tunay na Kristiyano na doon sa kanilang hapagkainan, hindi pa rin nila naaalis yung sausawang toyo, sausawang patis na may pinigang sili at kalamansi, para mapasarap yung kanilang kain. Na ang isinasawsaw doon ay maalat rin na pinritong isda. Na kung titignan natin, masama ito sa kalusugan. Pati yung paggamit ng mga instant sarap, instant pampalasa, yung mga instant na yan, nakasisira sa atin pong kalusugan. Hindi ko sinasabi na ito ay ginagawa ng kapatid na Ernie. Ang aking approach ay for the general, para ito sa mga tunay na Kristiyano na naglabas po ng datos ang journal ng American Medical Association na yung mga paggamit nito ay nakasisira, nagbibigay peligro sa atin pong kalusugan, katulad ng alta presyon, katulad ng paglapot ng dugo, stroke, pagiging prone sa cancer, sakit sa tiyan, sakit sa bato. Ayan. At yung taas ng sodium, nakakasira po sa atin yan. Na hindi alam o hindi na-educate yung ating mga kasamang tunay na Kristiyano. Kaya dito, nagkakasala sila ng mga hindi sinasadya. Ayan. Kaya nga yung ating tema, patutunayan ko na ang mga tunay na Kristiyano ay nagkakasala pa. Pag sinabi nagkakasala pa, either sinasadya at hindi sinasadya. Kaya nga payo sa atin ng Panginoon bilang kalooban ng Ama, hihingi tayo ng tawad sa ating Panginoong Diyos sa tuwina, sapagkat may mga pagkakataon hindi natin alam na nagkakasala tayo sa Diyos. Halimbawa na nga lang yung unti-unti nating pagsira
sa atin pong kalusugan. Maraming salamat po. Thank you very much. Thank you very much, Brother Fernando Camacho of SDA, sa iyong rebuttal stand. Ano? Dadako po tayo, Brother Ernie, sa iyong 7 minutes na cross-examination sa ating affirmative. Just whenever you're ready, Brother Ernie, you got 7 minutes. Yes, brother, I'm ready. Okay, good. Time's up. Okay, Brother Fernando, yung pinatutunayan mo po ba, alam mo po ba yung nagkakasala? Ano po yan? Yes, sir. Present, Yes, sir. present, I-define. or ano? Ay, sorry. Sige, pakitapos po muna yung Sige po, tanong. go ahead. Okay. Okay, go Yes, ahead. oo. Yes, dinefine ko nga yan, kapag sinabing nagkakasala, pwedeng sinasadya at pwede ring hindi sinasadya. No? Yun pa rin ay pasok sa nagkakasala. Sino po ito? Yun pong mga Kristiyano. Kaya yung aking presentation sa secondary battle ko ay doon naman sa hindi sinasadya na nagagawang pagkakasala ng tunay na mga Kristiyano. Question? Okay. So, nabanggit mo yung mga sitsiriya kung ano-ano pa. Mababasa ba natin sa Biblia na bawal kumain ng sitsiriya? Yes, kapatid. Yes. No? Yan ay nakalagay doon sa unang Korinto, Kapitulo 10, talatay 31. Ano man ang inyong ginagawa, kay kayo kumakain, umiinom, gawin ninyo ang lahat sa ikalululahati ng ating Panginoon. Hindi mo siya mababasang verbatim, pero nakapaloob po doon yung mga hindi angkop. Okay. So, ganito na lamang, iwanan ko na yung sitsiriya na yan. Dito na ako sa, bro. Ikaw po ba ay tunay na Kristiyano na? Yes, sir. At ako po ay naniniwala yung mga sinasadyang pagkakasala ay talagang pinagpapatagumpayan natin yan alinsunod sa biyaya ng Diyos. Pero hindi ko nasasabi na wala akong nagagawa na pagkakasala kasi nga merong mga hindi sinasadya. Okay. So, nakikilala mo po ba ang Panginoong Jesucristo? Yes, sir. Nakikilala ko po ang ating Panginoon at siya nga po ang nagbibigay guide sa atin kung bakit itinuturo natin na mayroon talagang mga tunay na Kristiyano na nagkakasala pa rin ng hindi sinasadya. At dahil dito, itinuturo natin na dapat siyang humingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos na siyang kalooban ng ating Ama. Question? Okay, next question. Babasa lang ako ng talata, Brother Fernando. Unang Juan 3:6, sabi doon, sino mang nananahan sa Kanya, hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala, hindi nakakita sa Kanya, ni hindi man nakakilala. Ngayon, sino yung nagsasabi sa inyong dalawa ng katotohanan? Itong Biblia o ikaw? Sabi mo kanina, Pareho po. kilala mo. Wait lang. Pareho po. Sabi mo kanina, kilala mo siya, pero Wait lang po. Sabi mo kanina, kilala mo siya, pero nagkakasala ka. Ang sabi naman ng Biblia, yung nagkakasala, hindi nakakilala. Sino po ang nagsasabi sa inyo ng totoo? Pareho po, kapatid. Sapagkat yan ay nakafocus doon sa mga sinasadyang pagkakasala. Katulad ng ating sinabi, ang layunin natin, hindi na tayo makapagpatuloy sa pagkakasala. Kaya lang may pagkakataon na nagkakasala tayo ng hindi sinasadya. Ayun. So maliwanag po yan na pinisent ko kanina. May mababasa ka ba doon sa talata na yon na nagkakasala ng hindi sinasadya? Yes or no? No, wala pong nakalagay dyan. Wala ring nakalagay na yan ay para sa mga sinasadya. Pero kung titignan po ninyo yung kanyang context, para po yan doon sa mga nananadya ng pagkakasala. Ayun, maliwanag po yan sa kanyang konteksto. Okay, Okay, next so- question. Inamin mo kanina. Okay, next question. Next question tayo. So, yun po bang mga ginamit mong talata, Brother Fernando, na dito sa presente, ay wala ka na palang ginamit talata, yung mga present mo ba, ayon po ba ay ayon pa sa banal na kasulatan o ayon na sa mga doktor? Yan po ay findings ng mga doktor na naaayon sa banal na kasulatan. Kasi ang sabi ng Biblia, iingatan ninyo ang inyong katawan sapagkat yan ay templo ng banal na espiritu. Kaya kung kayo ay kakain, iinom, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo sa ikalululahati
ng ating Panginoong Diyos. Ayaw ng Panginoon, masisira ang ating kalusugan. Okay. So, alam mo ba yung paksa na pinatutunayan mo ay ayon sa Biblia? Yes. Kaya po yung inilabas ko na findings ng mga doctors, ng clinical statement, yan po ay naaayon sa Biblia. Unang Korinto, 10:31. Malaki ang may tutulong sa atin ng mga pag-aaral ng siyensya para lalo nating matupad yung kalooban ng ating Ama. Next Okay. question. Balikan ko lang yung ating paksa. Mga tunay na Kristiyanong nagkakasala pa. So, sang-ayon ka ba yung pagkakasala ay paglabag? Yes, yung pong pagkakasala, yaan po ay paglabag ng sinasadya at di sinasadya. Sako po dyan, yung tunay na mga Kristiyano, mula bata hanggang sa mga hustong gulang. Pagkakasala sa Diyos at sa kapwa. Okay. Sabi mo, yung pagkakasalang sinasadya at hindi kasala ay paglabag. Okay. Yung bang paglabag ay nakakalugod sa Diyos at para maging masabi na ikaw ay tunay na tagasunod? Hindi po nakalulugod sa Diyos at yun pong pagkakasala, ang kalooban ng ating Panginoon, ihihingi natin ng tawad yung ating mga hindi sinasadyang pagkakasala kung napapagtagumpayan natin yung mga sinasadyang pagkakasala. Sino po ang sinasakop niyan? Mula bata hanggang sa mayustong gulang, pagkakasala sa Diyos, pagkakasala sa kapwa. Yan po ang scope of limitation ng aking pinipresent. Okay, next question. Okay. So, last question na lamang. So, sang-ayon ka ba doon sa unang Juan 3:9 ang sinasabi, sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya'y hindi maaaring magkasala. Sang-ayon ka ba doon, yes or no? Yes, kapag ang pinag-uusapan ay sinasadyang pagkakasala, dapat talaga yun. No, dapat. Pero kung sakaling ikay magkasala nang hindi sinasadya doon sa mga hindi mo alam na pagsunod sa kalooban ng Diyos, tulad ng binabanggit ko sa aking second presentation, meron tayong tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Yan nga ang ating Panginoong Jesucristo. Ayan. At doon naman sa mga sinasadya, na nagawa mo, meron pa rin tayong kapatawaran sa Diyos. Time is up. Ay, time na. Salamat. Thank you. Dito na Okay, salamat. Round ng ating rebuttal and question and answer. Brother Walhang, meron ka bang mababasang dyan? Mga comments sa ating live o magpo-proceed tayo, Brother Walhang? Okay. Pwede tayong bumasa bro ng ilang comment dito. Sige, bro. Okay, ang sabi rito ni ito si Jean Sanchez, no? Ang sabi ni Jean Sanchez, sabi niya, si Joey Zamora, ganda ng CP ni moderator, yayamanin. Ayun. Okay. Ganda daw, yayamanin. Si Bro Gilmar naman, ang sabi, tagilid na, si Ernie. Ayun. Si Miss Jean Sanchez, ang sabi niya, masarap po talaga ang kasalanan. Ayun. At si Joey Ele, sabi niya, di ka ba nakain ng fried chicken, mga pagkain sa mga mamahaling restaurant? Ayun, si Bro Wimpita naman, si Pastor Wimpitan, sabi niya, how much soft drinks is safe? Limit yourself, no more than 1 or 2 cans. Ayan, sabi niya. Of soda a day and make sure they don't replace more nutritious foods and beverages in your diet. As long as soft drinks are not your main source of fluids, and you otherwise following and well-balanced healthy diet, ideally fix of peace is okay, sabi niya. Okay, yan lang, no? Sabi naman ni Maricel Mongkaba, pa-shout out, no? Ayan. Shout out sa iyo, Maricel Mongkaba. Ayan po ang ilan sa mga comment, Bro Noel. Ayun. Maraming salamat, Brother Walhang.
So magpo-proceed na tayo ngayon na sa ating last rebuttal round ni Brother Ernie Loma of Rangers of God. You have 10 minutes, bro. Ernie, just whenever you are ready. Okay, Ready ka na, bro. bro Ernie? Okay, good. Okay, Time ready na po, starts bro. now. Okay. Okay, salamat at nandito na tayo sa ating rebuttal stand, ano? At muli, salamat sa ating dakilang Diyos, ano? Sa pagkakataon na tayo ay mabigyan ng ganitong pag-uusap para maihayag kung ano, mapag-aralan natin. Hindi lamang ito pagdidebate, kundi pag-aaral din sa salita ng Diyos. Sa palitan ng mga kurok, mga katwiran, mailalabas yung katotohanan. So, ayun. So, rebuttal stand na po ito, ano? Pumunta na tayo doon sa magre-rebat na ako kasi kanina nakapagtayo na po ako, ano. So, tama nga po, ano. So, pumunta si Brother Fernando doon sa mga pagkain, kung ano-ano naman. Wala po, hindi po nagkakasala ang tao doon sa pagkain ng mga bagay na yun. Hindi po naman nakasala. Kundi ang tinutukoy po doon sa, wala po sa talatang magbasa, sabi niya, yes daw, mababasa. Pero nung pangalawang tanong natin, hindi, wala naman palang nakasulat na yun. Kundi, sarili niya lang pakahulugan, ipinasok niya lang yung Sitseria, ano, ayon doon sa mga nabasa ng komento, pero hindi na po sang-ayon sa Biblia yung komento, kundi sang-ayon na lang po sa kanyang kuro-kuro. So malinaw po yan dito mga kapatid. Pero hindi natin sinasabi na talagang maganda yung Sitseria. Pero ang paksa lang po namin dito, pinapatunayan niya na nagkakasala pa ang mga tunay na Kristiyano, which is hindi po yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Gumamit siya kanina doon sa unang presentation niya ng mga talata, katulad nga po nung nasa iglesia ng mga kinakausap. Ngunit sinangayon niya rin naman na hindi po yun ay mga lahat Kristiyano. Ano? Kaya nga po may tinatawag na kasalanang hindi ikamamatay, saka ikamamatay, no, doon sa ano. Dahil ang ibig sabihin po nung ikamamatay, yun po yung mga pagsadya po, ano. Doon naman po sa mga hindi pa tunay na Kristiyano, hindi pa nababalitaan, inaaralan pa lamang, ay hindi po yun pagsadya. Yun po yung may kapatawaran. Hindi pa po tunay na Kristiyano yun. Kasi kailangan bago ka maging tunay na Kristiyano, nalalaman mo ang sinusunod mo. At dapat, tagasunod ka ang tunay na Kristiyano, ano? Hindi po taga-suway. Sang-ayon siya na yung pagsuway, yung pagkakasala ay pagsuway. Ano? Pero ang pinapatunayan niya, lumalabas po dito mga kaibigan, ang lumalabas dito, nagkakasala pa, yung mga tunay na Kristiyano, tagalabag, yun ang paksa niya ngayon. Kung naunawaan niya ito. Yung tunay na tagasunod, tagalabag. Yun po ang lumalabas sa paksang ito. Napakalinaw, ano? At sangayon siya na ang bawat nagkakasala ay alipin ang kasalanan. No? Sabi ng Panginoong Jesucristo, pag sinabing bawat nagkakasala, alipin ang kasalanan. Naglagay siya doon ng konklusyon na kung ano-anong kasalanan ng yun, kiso hindi doon kasali yung mga pagkain ng soft drinks na kasalanang hindi sinasadya. Wala po tayong mababasa dyan sa mga soft drinks na yan, kapatid. Opo. Ginagamit lamang yan para maitayo yung kanyang katwiran, ano? Pero hindi na po sang-ayon sa Biblia. Dapat po sang-ayon lang tayo sa banal na kasulatan. Malinaw po yung aking ipresent na ang kalooban ng Diyos, ang pagpapakabanal. Pag sinabing nagpapakabanal, nalimutan ko lang sa kanya itanong kanina, yung Apokalipsis, no? Nalimutan ko na itong itanong. Kung saan siya doon sa banal na nagpapakabanal o masama na nagpapakasama pa, no? Kaya nga po may tinatawag sa Apokalipsis na banal na nagpapakabanal. Kasi po may binanal po ang Diyos. Mababasa po yan natin sa unang Korinto 6:11. No, dati itong mga makasalanan, dati itong tinawag sa kagilagilas na kalinagan na hugasan ng dugo ni Kristo at siya po ay binanal, inaring ganap. Ngayon po, yung mga inaring ganap na yon, iyon po yung mga banal na nagpapakabanal. No? So kaya ang tunay pong Kristiyano, hindi po tagalabag, napakalinaw po ng sinasabi ng ating banal na kasulatan. So kaya dito po sa pagkakataong ito mga kapatid, talagang base doon sa mga isinagot niya sa akin, no, pumunta siya doon sa mga tendency, no? Ang pinapatunayan po nagkakasala, yung word po na nagkakasala, progressive po yan, present progressive po yan, no? Ibig sabihin, kung ikaw ay nakaalam na ng katotohanan, kasi yan po ay balita, no? Makilala mo yung ilaw, no? Ibig sabihin po, kung yan ay balita, nalaman mo na, ay hindi ka na nagkakasala doon, no? Sa mga bagay na yaon. Kanina mga kapatid ko, tinanong natin ang ating kaibigan kung sino yung nagsasabi sa kanila ng katotohanan. Yung Biblia po kasi ang sinasabi, sino mang nagkakasala,
ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya. Siya naman po, ang stand niya, nagkakasala pa siya, tunay siyang Kristiyano, kilala niya ang Panginoon. Salungat po sa sinasabi ng Biblia. No? Ang tawag po doon ng banal na kasulatan, unang Juan 1:6, sabi doon, kung sinasabi nating tayo ay may pakikisama sa Kanya, ngunit nagsisilakan tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo. Ang pagkakasala ba, paglakad sa kadiliman? Yes. Paglakad po yan sa kadiliman. Kaya nga po gustong ng Diyos na maalis ka sa pagkakasala upang lipat ka doon sa kagila-gilalas na kaliwanagan niya. No? Tinanong niya ako doon sa mga tendency na yun, ano? Ang sinasabi po ng banal na kasulatan, sino man na ipinanganak ng Diyos, hindi nagkakasala at hindi maaaring magkasala. No? Yun ang sinasabi. No? Yun ang tinitindigan ko, yung present progressive na yan. Sa ibang salin po yan, nagpapatuloy. No? So, ilang oras na lang po ba, brother moderator? Meron tayong 4 minutes 21 seconds. Okay. So naribat ko na ba yung mga sinabi niya kanina? Ginamit niya itong mga talatang ito para patunayan na yung mga tunay na Kristiyano nagkakasala pa daw. So binasa niya yung mga talatang ito, hindi pala nangangahulugan na lahat doon ang sinasabihan, ang ulat ng audience yun ay tunay na Kristiyano na. So kaya marapat lamang dahil general po ang pagkakasalita. Ang mga apostol po, general lagi pag nagsasalita yan. Hindi naman yan kasabihin na ikaw o ikaw ganito. Hindi, general po yan. So doon po, ang pinapatungkulan po doon, hindi lahat Kristiyanong tunay. Kaya maling gamitin mo yung ganun sa isang tunay na Kristiyano. Kasi ang paksa niya po tunay na Kristiyano. Wala po yung hindi tunay. Kasi pag sinabi natin hindi tunay na Kristiyano, hindi tunay na tagasunod yan. Ano? Pag sinabi natin tunay na Kristiyano, tunay na tagasunod, hindi yan tagalabag. Napakalinaw po ng sinasabi ng banal na kasulatan. So, ayon po dito sa kanina na ginamit kong talata, na hindi talaga, maraming talata po na nagpapatunay na ang mga ipinanganak ng Diyos, which is yan yung mga Kristiyanong tunay, ay hindi po nagkakasala. No? Kaya, napakamali na tindigan mo ang isang paksang ganito. Patunayan mo sa madla na ang mga tunay na Kristiyano ay nagkakasala pa. Para bagang ini-encourage mo pa yung tao, sa halip na ituro mong hindi nagkakasala ang tunay na Kristiyano, para bagang ini-encourage mo pa, no, na okay lang pala magkasala kasi may magpapatawad naman. Pero ang sinasabi ng Biblia, muli mong ipinapapako ang Kristo sa iyong paggawa ng kasalanan o pagkakasala mo. Sabi niya kanina, sinasadya man o hindi sinasadya ay pagkakasala. No? So, pasok sa pagkakasala na sinasabi ng Panginoong Kristo na sino man ang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So, ang mga Kristiyanong tunay po, hindi na po alipin ng kasalanan. Kasi sila na po yung mga nilinis ng dugong banal ni Kristo. Yun po yung kahulugan nun. Napakalinaw po ng sinasabi ng Biblia, mga kapatid. So, hindi marapat na i-stand mo pa. Kasi ang nangyayari ito, na-i-encourage mo yung tao, lalo yung kulang pa sa kaalaman. Okay lang pala niya magkasala. Dahil may tagapamagitan naman o may pwede namang patawarin ng kahit sandaang beses. Tama naman, di natin tinututulan na pwede mong patawarin ng patawarin. Ano? Yung mga nagkakasala na hindi pa nakakaalam ng katotohanan. Dahil kaya nga po ang layunin para siralaran upang maalaman ang katotohanan at hindi na magkasala. Para maging Kristiyanong tunay at hindi na magkasala. No? Kasi ang tupa, tumirinig ng tinig ng ating Panginoon, hindi sumusuhay. Yung sumusuhay, kambing po yun. 2 uri lang po yan. So at walang papasok sa kaharian ng langit na may kapintasan. Ay kung nagkakasala ka, dumating ang Panginoong Jesucristo sa pagkakataong ito. Ay ano na lamang, iyan ba ay mapapasama doon sa mga banal? Ay hindi po, kasi ang nagkakasala po, hindi banal. Ang layunin ng Panginoong Jesucristo o ang layunin ng Diyos ay gawing banal ang lahat ng tao. Kaya nandiyan po ang Biblia para ituro ang kabanalan. Hindi encourage ang tao para magkasala. So, dyan na lang po dito na po nagtatapos. Mayroon pang 1 minuto, i-wave ko na po ulit yan para makapagtanong na si Brother Fernando. Okay, maraming salamat, Brother Ernie of Rangers of God. So, wini-wave mo na about 48 seconds of your time. So, dadako na tayo sa 7 minutes cross-examination ng ating affirmative side sa ating negative side. Brother,
Fernando, just whenever you're ready, you have 7 minutes to cross-examine. Okay po. Okay, so ready na po. Okay, okay. Ang una ko pong tanong, kapatid na Ernie, doon po sa Matthew 6, verse 13, tama ba na utos din yan para sa mga Kristiyano? Yes or no? Bro, pakibasa lang ng talata kung pwede. Kung okay lang, pakibasa mo yung talata bago mo ako tanungin. Time po, sige, pakibasa. Okay. Okay, sabi dito, Matthew 6, no? Verse 12. Tataan po. Oo. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. Ang tanong ko po, yan ba ay utos din para sa mga tunay na Kristiyano? Yes or no? Okay, 20 seconds. Yung pagpapatawad po, utos yan sa mga tunay na Kristiyano. Ano po? Kasi yung mga tunay na Kristiyano po, ang sabi ng Biblia, kung babasehan po natin ang sinasabi ng Biblia, hindi na po nagkakasala. Okay. Okay, next question. Yun pong salitang patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, utos ba yan sa mga Kristiyano ayon sa talatang ito? Yes or no? Utos po yan doon sa mga tinuturuan, o itinuturo po yan, hindi po yan utos. At yun po ay inaaralan yung mga hindi pa Kristiyanong tunay. Katulad po ng sinabi nyo kanina, doon sa iglesia, kasi sa iglesia po yan, lagi po yan na general, katulad po nung sinasabi nyo kanina na hindi lahat sila tunay na Kristiyano yung nandun. Question? Okay. Sabi ninyo, yung pagpapatawad utos sa Kristiyano. Pagkatapos yung salitang patawarin mo kami, ay hindi na ito utos para sa tunay na Kristiyano. Dito sa syntax ng Matthew 6:12, yun bang patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, karugtong ba siya ng salitang tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin? Yes or no? Karugtong po, yes, pero hindi po yan nangangahulugan na yan po ay para doon sa mga tunay na Kristiyano, kasi ang sinasabi po ng banal na kasulatan, ang mga ipinanganak na ng Diyos na siyang tunay na mga Kristiyano ay hindi na nagkakasala. Okay? Next question. So, ang ibig sabihin, tumututol po kayo na yung Matthew 6, verse 12, na patawarin mo kami sa aming kasalanan at yung salita na pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin, tutol po kayo na ito ay gagawin ng isang tao? Yes or no? Katulad po ng sagot ko kanina, ikalawang sagot, hindi po ako tutol. Pero tutol ako doon sa pagkaunawa mo na patungkol yan doon sa mga tunay na Kristiyano. Kasi po ang sinasabi ng banal na kasulatan, sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. So marapat lamang naturuan nila yung mga, kumbaga nga po doon ay gatas pa yung kinakain. Katulad din ang sinagot mo sa akin kanina, na hindi lahat doon sa iglesia ay mga tunay na Kristiyano. Sa'yo na rin po nanggaling. Next question. Okay. Sige, lilipat ako ng tanong. Dito sa iglesia sa Efeso, iglesia sa Sardis, sa Laodicea, ang tanong ko po, sino ba ang kausap dito? Tunay bang mga Kristiyano o hindi tunay na mga Kristiyano? May tunay pong Kristiyano, may hindi po. Katulad po ng sinasabi ninyo na sa loob ng iglesia, sinagot nyo kanina, tinanong ko yan sa'yo kanina, na yan po ay hindi lahat mga tunay yung nandun. Sa'yo rin po yan ang galing kanina kasi ang sinasabi ng banal na kasulatan, sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Yan po yung sagot ko. Next question. Yes, sa essence po ng iglesia sa Efeso, from verse 1, chapter 2, verse 1 hanggang verse 6, ang kausap ba dyan? Yan ba ay patungkol, eto lang, yan ba ay patungkol sa hindi tunay na Kristiyano o patungkol sa tunay na Kristiyano? Both po, patungkol sa hindi tunay na Kristiyano, patungkol din doon. Basta kung sino po yung nandoon sa tunay, nandoon sa iglesia na yon, eh kasama po yan doon sa inaaralan. Kasi wala pong pinipili yun. Sabi niyo po kanina, general, general ang pagsasalita ng mga apostol. At inamin nyo rin kanina na doon sa mga iglesyang tinanong ko sa iyo, kung yun bang kausap doon,
ay tunay ng mga Kristiyano lang, sabi mo hindi lahat. So hindi lahat po. Next question. Okay. Kapag sinabi bang iglesia sa Epeso, ano po tinutukoy po niyan? Yung tunay na lingkod ng Diyos o yung hindi tunay? Parehas po, both, parehas po yan. Kasi po, katulad nung sinagot nyo sa akin kanina, doon sa tunay na iglesia, sinabi mo kanina na hindi lahat yung tunay yung inaaralan. So, napakalinaw po na sa'yo na mismo nang galing, na pag tinukoy mo ang iglesia, hindi lahat, kasi kung mapapansin mo nga po dyan, mayroon doon na sa isang talata na hindi ko lang matandaan, mayroon pong nagsipasok na lihim ng mga tiktik. Kaya, nandun din po yun sa iglesia yun, pero hindi po sila tunay, kundi tiktik. Next Okay. question. Oo. Kanina, ang sinabi ko ay mayroon ding mga kaanib na hindi tunay doon sa, o may kasangkap na hindi tunay doon sa iglesia ng ating Panginoon. Itong aklat ng iglesia sa Epeso na nasa Apokalipsis, ito po ay tumutukoy sa tunay na mga mananampalataya. Ang tanong po ay ito, saan po ninyo ihahanay dito yung hindi tunay na Kristiyano? Pakibasa lang po yung talata at the time. Ako, mahaba ito. From chapter 1 hanggang verse 6 po ito. From verse 1 to verse 6. Naka-pause ang time natin. Nakapos po, sige, pakibasa po. Nakapost Kasi naman yung pinapatid- kapatid, ano? Yes. Oo. Pwede bang ikaw na ang magbasa kasi mahaba ito? Hindi po, para maitanong niyo po sa akin. Hindi nga, ito nga yung tanong ko. Ito nga yung tanong ko. Hindi ko tungkuling basahin kasi sa'yo. Ang tungkulin ko, itanong, Sige ito po, bang chapter 2, verse 1 to verse 7 na iglesia sa Epeso, no, na tumutukoy sa tunay na mga Kristiyano, saan po din nyo dito isisiksik yung sinasabi ninyong hindi tunay na mga Kristiyano? Anong verse po yung tanong mo? Episo? Iglesia sa Epeso? Saan po yan? Anong talata po yan? Wala po kasi, iglesia po sa Episo yung binabanggit niyo bro. Anong talata po yan? I think sa Revelation. Episo ba? I think sa Revelation, chapter Revelation, 2, bro. verse 1 to 6. Verse 1 to 6. Revelation chapter 2, verse 1 to 6, bro. Ernie. Okay. Wait lang po, babasahin natin kung para sabihin natin kung saan ihahanay. Time-pause tayo. Oo, naka-time pause. Sige, post the time po. Revelation 2:6. 1 to 6 po, 1 to 6. 1 Yes, to sir. 6. Yes, sir. 1 to 6. 1 to 6 po, Revelation 2, 1 to 6. Sige, ito po. Yes. At sabi dito sa anghel ng iglesia sa Epeso, isulat mo, ang mga bagay na ito ay ang tinutukoy po dito, yung sa mga iglesia sa Epeso po, pero hindi dito tinutukoy kapatid, na lahat po ito mga tunay. Kasi doon nga po sa iglesia, pag tinukoy na iglesia, running time po, pag tinukoy po yung iglesia, hindi po nangangahulugan na lahat ng nandoon ay mga tunay na Kristiyano kasi mayroon din po dyan tagalabag. Yung tagalabag po, hindi yung tunay. At yung sumusunod po sa kalooban ng Ama, katulad po sa prinsin ko, yun po yung tunay, yung gumaganap ng kalooban, which is yung wag kang magkasala. Okay. Next question. Sabi dito sa chapter 2, verse 3, alam ko ring ikaw ay may pagtitiis at nagsikap ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Sino kausap po rito? Tunay na Kristiyano o hindi tunay na Kristiyano? Yung Tris po, tunay na Kristiyano yan. Kasi po, hindi siya napagod. O ibig sabihin, hindi siya lumabag sa utos ng Diyos, bagkus ay nagpatuloy siya. Kaya nga po kung mapapansin ninyo dito sa hindi siya napagod. Ibig sabihin, hindi siya nadala doon sa mga tukso o hindi siya nagkasala sa madaling salita po. Tunay po itong nandito po. Salamat. Okay. Time is up. Time na? Sige. Thank you, kapatid na Ernie. Maraming Salamat salamat. din. Oo. Sinakaban ako sa veteranong Di Batista. Ito ang pagtatapos natin ng ating cross-examination ng sa ating negative stand
na si Brother Ernie Loma. So, ngayon, dadako tayo sa final conclusion ng bawat isa sa kinagawian. Ang unang mag-i-stand ng final conclusion ay ang ating negative stand. So, ang ating topic for today, no, patutunayan ko ng mga tunay na Kristiyano ay nagkakasala pa ayon sa Biblia. So, Brother Ernie, you have 5 minutes. Yung final stand mo, just whenever you're ready. Okay bro, okay. Maraming salamat Brother Noel. At salamat din kay Brother Fernando sa napakamaginoong kadebate. Talagang very professional ito pagdating sa debate. So ang aking conclusion po doon sa aming naging pag-uusap, malinaw po na yung aking pagtutol ay naitayo natin. Dahil nga po doon sa mga talatang ginamit natin, napatunayan natin. At doon naman po sa kanyang ipresent, hindi naman po sang-ayon sa Biblia yung mga tinutukoy doon, Katulad na lamang ng mga sitsiriya sa kanyang rebuttal stand, wala pong ipinagbawal na sitsiriya, kundi po yung pag-abuso sa katawan mo. O halimbawa, kung maglalasing ka, masubrang ka sa pag-iinom, ay talagang masama po yun, Yung mga paglalasing na yon, kasi talagang bawal yon. Yung mga kinakain naman, anong panahon po kasi mayroong mga ipinagbabawal na pagkain, yung mga karumal-dumal na pagkain. So, yun po yung mga tinutukoy doon. Walang sitsiriyang nabanggit sa lumang tipan, sa bagong tipan, wala ring sitsiriya at sa mga kung ano-ano man. Pero hindi po nangangahulugan na ako ay tinutolerate natin na mag-abuso sa katawan. Hindi po yun ang gustong sabihin natin. So, dito po sa mga talatang ginamit natin na word for word talaga sinasabi ng banal na kasulatan, asang-ayon naman siya, Sinang-ayon niya naman yung 1 John 3:6, 1 John 3:9. At nung tinanong po natin ang ating kapatid na si Brother Fernando, patungkol po doon sa kung kilala niya ang Diyos, sabi niya, yes, tunay siyang Kristiyano na nagkakasala, kilala niya ang Diyos. Pero taliwas po ito doon sa sinasabi ng banal na kasulatan na kung sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya, ni hindi man nakakilala. So, ibig sabihin po, yan po yung tinutukoy ng mga hindi nakakakita. Na hindi naman literal silang hindi nakakita, kundi hindi nakakita sa kaliwanagan ng ating dakilang Diyos. So, alin po ba ang mga tunay na Kristiyano? Sa pagkakataong po yun, katulad na po nung sinabi ko sa iyo, 1 John 3:6, 1 John 3:9, ang tinutukoy po doon yun ang mga tunay. So, yung doon po sa iglesia, hindi natin masabing lahat yun ay tunay. Mismong nanggaling po sa kanya yan, inamin niya kanina doon sa pagtatanong ko, sa unang pagtatanong ko, na hindi lahat na nandoon sa tawag nito, sa loob ng iglesia, ay mga tunay na Kristiyano. Kaya hindi marapat na ipatungkol mo yung isang talata doon sa paksa mo, gamitin mo para patunayan mo na hindi naman pala yun mga tunay na Kristiyano. Kailangan kung kukuha ka ng verse, nagpapatunay lamang na yun ay lahat mga tunay na Kristiyano ang kausap doon. So dahil nga po generalize yung pagsasalita ng mga apostol, talagang sasabihin po yun kasi hindi naman po pwede silang tumbukin nila yung isang tao dahil hindi po nakakalugod naman na yun sa Diyos. So, malinaw po na naitayo ko yung aking stance at nagiba din natin yung tindig natin Brother Fernando, Sa pagtatanong natin, talagang kung mapapansin niyo po doon sa unang pagtatanong, umaayon siya doon sa paksa ko at minsan sinasalungat niya po yung Biblia, katulad na nga po nung sinabi ko doon sa Kasi ang sabi po ng banal na kasulatan, ang tunay pong Kristiyano, kung ito po ay nagkakasala, ang sinasabi dito mga kapatid ko ng banal na kasulatan, unang Juan 1:6, sabi diyan, kung sinasabi natin tayo'y may pakikisama sa Kanya, ngunit nagsisilakan tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. So kung sinasabi mong Kristiyano ka, tunay kang Kristiyano, tunay kang tagasunod, dapat hindi ka nagkakasala. Katulad po ng sinasabi ni Apostol Juan, na ang mga tunay na ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Napakaraming verso niyan na verbatim po talaga. Hindi tayo nagpasok ng unawa, kundi mismong yung sinasabi ng Biblia. Wala tayong conclusion doon, versus conclusion sa word for word, talagang mas matimbang po yung word for word na sinasabi ng Biblia. Kasi sabi ng Apostol Pablo, huwag magsigit sa mga bagay na nasa sulat. Ang ginawa po ng ating kapatid na Fernando, puro conclusion lang naman po yung kanyang itinindig na ipinagpalagay niya. Katulad kanina sa unang stand, na yung pong mga talatang ginamit niya para patunayan yung matunay Kristiyano na nagkakasala pa, ay hindi pala lahat tunay yun. So mali po, hindi po marapat na gamitin yung ganong mga talata kung hindi naman pala lahat para sa Kristiyano yun. So parang 50-50 yung po doon. So ang tunay po talagang Kristiyano mga kaibigan ko, hindi yan nagkakasala. Kasi alam mo ba kung sino ang susundin natin,
Sabi sa unang Pedro 2:21-22, sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, no? Na kayo iniwanan ng halimbawa, no? Upang kayo magsisunod sa hakbang niya. Ang susundin talaga yung hakbang ni Kristo. Sa talatang 22, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig, dapat ganun po ang tunay na Kristiyano. Huwag tayong padaya, sabi nga ni Apostol Juan doon sa kanyang sulat, huwag tayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng matuwid ay matuwid, ang gumagawa ng ang kasalanan ay para po yun sa dyablo. Sabi po doon sa unang 1 Christies, doon nahayag ang anak ng dyablo at ang anak ng Diyos. Yung makasalanan, anak ng dyablo, yung nagkakasala, at yung hindi nagkasala, anak ng Diyos. Salamat at maraming salamat po sa ating kausap. Yun, maraming salamat, Brother Ernie Loma ng Rangers of God sa iyong final conclusion. Ngayon naman po, dadako tayo sa ating affirmative na si Brother Fernando Camacho of SDA sa kanyang 5-minute final conclusion. Brother, just whenever you're ready. Okay. Okay po. So, ang paksaho na pinag-uusapan, mga kapatid, ay patutunayan ko bilang afirmatibo na ang mga tunay na Kristiyano ay nagkakasala pa. Ano? Ito pong paksang ito, hindi para i-promote na dapat tayong magkasala. Hindi ho. Ito po ay isang babala na yung tunay na mga Kristiyano hindi dapat magpakakampante na sila'y hindi na nagkakasala. Kasi kapag sinabi nating hindi na tayo nagkakasala, no? Kahit yung mga hindi sinasadya nating mga kasalanang nagagawa, para mo na rin sinabi na ikaw ngayon ay nasa uncorruptible body na. Ano? Pero dito, wala pang Panginoon, kaya tayo po ay nasa ganito pang sitwasyon. No? May mga bagay na hindi pa natin alam, na akala natin ay hindi natin pinagkakasala. Ano? Katulad nga yung binabanggit sa atin. No? Kasi sa second presentation ko, yung mga chichirya, yung mga soft drinks, yan po inilahad ko. Hinanap po niya yung talata. No? Porque ba wala tayong nabasang word for word? Ibig ba sabihin, hindi na natin nabasa sa Biblia na bawal ang mga ito? Tandaan po natin ang pagbabasa hindi lamang word for word, kundi maging sa espiritu nito. Kung tawagin nga yan ay reading between the lines. Yan po yung nasa unang Korinto, 10:31. No, parang yung salitang shabu. Wala kang letrang mababasa. Pero nakapaloob yan sa 10:31 ng unang Korinto. Ano man ang ating ginagawa, kumakain, umiinom, dapat ginagawa natin sa ikalululahati ng ating Panginoong Diyos. Ito nga yung dahilan kung bakit tayo nagpapakabanal sa tulong ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya itong paksa, hindi ko pinatutunayan na dapat tayong magkasala, kundi ito'y isang babala. Hindi ito pag-i-encourage o pag-i-endorso na dapat gumawa ng kasalanan ang tao, kundi ito'y isang babala para tayo wag mahirati sa maling kaisipan na hindi tayo nagkakasala. Pag hindi tayo nagkakasala, hindi natin kailangan si Kristo. Ganyan po ang lalabas po niyan. Ano? Kaya tama lamang na makita natin, huwag tayong magpakakampante. Sapagkat yung nagsisilakad sa pagkakasala, yan ay nasa kadiliman. Kaya nagbibigay tayo ng babala. Baka akala natin di tayo nagkakasala. Yung pala'y nagkakasala tayo. Yan po ang gusto kong makita. Then, doon sa Matthew 6 na chapter 6, verse 12, yun hong patawarin mo kami sa aming kasalanan tulad ng pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. Iisa lang po ang pinagtutungkulan po niyan. Yan, tunay pong Kristiyano kasama diyan. Okay? So doon sa aklat ng Apokalipsis, tandaan po natin, yung kausap dito, sabi niya mga tunay na Kristiyano, yung nasa verse 3. Yung nasa verse 3, siya rin po yung kausap sa verse 4, verse 5, at verse 6, na ang sabi, dapat kang magsisi. Di tunay na Kristiyano pala yun. Kaya maganda yung sagot sa atin, sino ba yan? Yan ba'y hindi tunay o tunay? Sagot sa atin, tunay na Kristiyano yan. Pag itinuloy po ninyo, ang sabi sa tunay na Kristiyano, magsisi ka. Di nakagawa rin pala ng pagkakasala yung tunay na mga Kristiyano. Ayan. At tandaan po ninyo, pag pinag-uusapan na sa aklat ng Apokalipsis,
yung iglesia sa Epeso, iglesia sa Sardis, iglesia sa Laodicea, at yung tatlong iglesia na yan, yan po ang kausap dyan, tunay na mga Kristiyano. Kaya dito po, hindi niya nagiba yung aking posisyon, na talagang nagkakasala pa sila. Kaya wag tayong magpakakampante, mga kaibigan. Wag nating sabihin hindi tayo nagkakasala. May mga bagay na ipinagkakamali pa rin natin. Kaya nga sabi sa atin ng Biblia, pag tayo mananalangin, hingi tayo ng tawad sa atin pong Panginoong Jesucristo. Ayan, So, mula sa ating kinakain, kahit ito yung mga clinical statement, yan po ay makabubuti sa atin para alam natin paano iingatan ang ating kalusugan. Sapagkat kalooban ng Diyos na maging malusog tayo, ayaw ng Diyos na ito ay ating sisirain sa pagitan ng ating mga kinakain. Unang Korinto 10:31, Sayang, Medyo bitin lang. Marami pa sana akong ilalahad na ipinagkakasala ng tao na hindi niya nalalaman. Pero ganun pa man, ay nananatili pong nakatindig ang aking paksa bilang isang babala. Maraming salamat po. Thank you very much. Yan po, nagtatapos ang final conclusion ng ating affirmative side na si Brother Fernando Camacho of SDA. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng tag-iisang minuto para sa pasasalamat at kung meron kayong i-advertise mga webpage nyo, mga vlogs nyo. Go ahead, Brother Camacho. You have 1 minute. Okay. First of all, itinataas natin ang pangalan ng ating dakilang Diyos at pinasasalamatan natin kasi isang karangalan na makadaupang palad sa pangmagkaibigang debating ito, ang kapatid na Ernie Loma, na very humble, at isa po sa mga matitinding mga debater ng tawag dito ng Rangers Apologist, Ayan, at sa Debaters of Faith Philippines, magandang gabi po sa inyo. Salamat po sa inyong pagkikater. Ang kapatid na Noel Perfecto bilang isang moderator and timekeeper, isang karangalan po na kayo po na aking hinahangaan, ay naging moderator namin sa pagkakataong ito. Ayan, sa chat box, salamat sa inyong mga komento. Any kind of comments ay tinatanggap ko po yan. Sundan niyo po ako sa aking YouTube channel. Type niyo lamang po Fernando B. Camacho Jr. Lalabas na po ang Back to the Truth Ministry. Maraming salamat po. God bless us. Yun, God bless. Okay. Brother Ernie, yung 1 minute na pasasalamat, bro. Go ahead, just whenever you're ready. Okay, muli ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, nauuko lamang sa ating Diyos na buhay, sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nanood sumubaybay, negative man o positive man ang kanilang comment. Maraming salamat po sa inyo dyan sa pagsubaybay sa aming talakayan ng aking kausap na si Brother Fernando na napakamagino. At isang karangalan din na hindi natin inaasahan na ang magmumoderator pala sa atin ay isang magiting na debatista ng RCC. Talagang na-surprise tayo dun dahil siya po pala yung magmumoderator, natin ito inaasahan. Maraming salamat sa ating moderator, maging kay Brother Walhang na siyang gumawa nitong room upang magkaroon matuloy ang debate. At sa Defenders of Faith, maraming salamat sa platform ninyo para sa pag-cater ng debating ito. At siyempre, pasasalamat natin kay Brother Fernando sa kanyang napakamaginong pakikipagtalakayan at hindi natin inaasa na haharapin tayo nito sa isang maginong debate dahil ito po ay professional debater. Tayo po ay kumbaga nagsisimula pa lamang. Nagpapasalamat po ako. Salamat po sa inyong lahat. God bless po. God bless. Yan, maraming salamat sa dalawang magiting na debaters natin. Dito po nagtatapos ang ating debate, maginoong debate. Sa gabing ito, magandang gabi sa lahat. Ibabalik ko sa iyo, Brother Walhang. Back to you. Okay, maraming salamat sa isa na namang napakagandang debate na nangyari sa gabi ito. Purihin natin ang Panginoon sa pagkakataon na ipinagkaloob niya sa ating dalawang maginoong debatista. Ayan po, maraming salamat sa inyo. Amen. Okay,
I-off na natin yung live, Bro Noel. Sige po, Brother Walang. Salamat. Thank you ng marami. I was found as a beggar, as a